Good morning everyone. Good morning and good evening sa ating mga kapatiran dyan sa Pinas. Ayan, isa na naman pong mapagpalang morning na tayo ay ginising ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang salita sa ating Biblia, no? So, inaanyayahan ko po kayong manood for a little bit of time. Share your time with me and come and let us study the book of Matthew in chapter 5, verse 38 to 42. Ayan, if you have Bible, you can open your Bible and you can read with me and we can study it together. If you have any prayer request, send me your prayer request and I am gladly to pray that prayer request for you. Ayan, the more prayer and the more power we come. Ayan. Hi, Panoy. Good morning. Ayan. Hello, Kulong. Good morning. Ayan. So, atin pong babasahin ang aklat ni Mateo, chapter 5, verse 48. No, 38 to 43. Ayan po. Kung kayo may mga Bible, ayan, tayo po'y manalangin. Dear Heavenly Father, I thank you, Lord, for waking me up and the rest of your people in this world this morning. An evening in the Philippines, they're about to go to sleep, but before they sleep, we have to study your word. And I ask that you will open our hearts and our mind to prepare for your message today. And may not only hear this message, but we apply it in ourselves for our daily lives. Lord, I ask that may your Holy Spirit will surround through us, and may your Holy Spirit will speak through me, Father. May you continue blessing each and everyone that is in this live. I ask, Father, for your guidance and your holy angels that watching over us. Thank you for protecting us through the night and through the day. Forgive us for all of our sins, Father. This is my prayer. In your name I pray. Amen. Amen. Ayan. Ayan. So, Sis Irene, good morning and happy watching. So, today's topic is about turo tungkol sa paghihiganti. Ayan. Kumbaga sa salitang English ay ang sabi English, Jesus teaches about fighting back. Ano nga ba ang mensahe sa atin ng Panginoon na kapag ito yung ating mga nagiging sitwasyon or scenario, ano? So, alamin natin. I will read it in your hearing for English Reading Version. Ayan. English reading Version. Ayan. Good thing, sis. God is good all the time. He always bless us and protect us and wake us up, and we are all healthy. You know, a lot of people in this world, they don't have to eat. They have a lot of problems, situation, depression, sick. But here we are so blessed, you know, in spite of all what happenings in this world, COVID pandemic and crisis, we are still here. Every morning is a new hope and is a new day because God still wake us up every morning. All right, so you have heard that it was said in verse 38, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Wow. But I tell you, you don't fight back against someone who wants to do harm to you. Ayan, napakalinaw ha. Huwag po tayong maghiganti mga kapatid. Ayan. Kung sino man ang nakakaranas sa ngayon sa atin ng mga sitwasyon. Ano? Kung ikaw may kaaway or ano man ang iyong sitwasyon sa ngayon, ito ay tinatawagan kita at ikay makinig ng mensahe ng Panginoon. Ang sabi pa dito, but I tell you, don't fight against someone who wants to do harm to you. If they hit you on the right cheek, ayan, kapag sinaktan ka daw sa kanan mong pisngi, ano ang gagawin natin? Let them hit on the other cheek. Naku po, parang sa Pinoy, ano ang Pinoy palaban ang Pinoy di ba? Kapag sinampal mo sa kaliwa, baka hindi mo masampal sa kanan or sa kaliwa, ay bugbog ang aabutin mo. Di ba ganun tayo? Nakakaalala po ba sa inyo yung mga ganung pag-uugali or ganung mga karakter ng kabataan? Di ba, no? It reminds me of this verse.
let him hit the other cheek too. In verse 14, if anyone wants to sue you in court and take your shirt, let them have your coat too. Wow, napakalalim naman nun, ano? If a soldier forces you to walk with him 1 mile, go with him too. Give to anyone who asks you for something. Don't refuse to give to anyone who wants to borrow from you. And that is our last verse in verse 42. Ayan. So, tanging ang Panginoon lamang po ang maghihiganti. Wala po tayong karapatan na maghiganti sa ating mga kaaway. Yan, mga kapatid, So, isa buhay po natin yan. Isa puso natin yan. Hindi yung gulo na agad. 'Di ba? Ganun tayo. Dapat tayo yung maging peacemaker dito sa mundo. Ang sabi nga dito sa ating Tagalog version, give me 1 second, 38. Okay, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Ayan, napakalinaw nung sentence, no? Huwag nating paghigantihan yung masamang tao. Kahit gaano pa kasama yung ginawa niya sa iyo. Anong sabi ko doon sa ating pag-aaral yesterday? Nasa ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo yan. Yung mga taong umuusig sa iyo, anong sabi doon sa Mateo, pinag-aralan natin, sa chapter 5, 43 to 48, ipanalangin mo yan. I-ask mo sa Panginoon na i-bless mo yung mga taong iyon. Ayan, instead na ikaw ay maging bitter sa kanila, magalit ka sa kanila, magkaroon ka ng sama ng loob, alisin mo yan. Maging mapagkumbaba ka, maging peacemaker ka sa kanila. Ayan, kasi bakit? Alam mo ba? Kahit na ilang taon pang magdaan, ang Holy Spirit ay mangungusap sa bawat isa, sa bawat ginawa natin sa ating kapwa. Maaaring after 1 year, maaaring after 2 years, sa pamamagitan ng ginawa mo yun, magugulat ka na lang ang kapatid mo lalapit sa iyo. Ang sino mang naging kasitwasyon mo or yung mismong kaproblema mo ay lalapit sa iyo. Ay brother, ako'y humihingi ng kapatawaran, na-realize ko after a year ang mga kasalanang ginawa ko sa iyo. Ganon ang power ng Panginoon, hindi man agad-agad sa tamang panahon. Ayan, kahit tayo ay ginagawa ng kapwa natin ng kasamaan, huwag nating isipin yun. Isipin natin, gawin pa rin natin ang mabuti para sa Kanya. Mahalin pa rin natin siya. Hindi tayo magsatatanim ng sama ng loob. Kahit na ano pang inisip ng kapwa mo or mismong tinulungan mo na yung kapwa mo, for instance, ikaw pa yung napasama, okay lang yan. Okay lang yan mga kapatid. Alam mo kung bakit? Kasi ginagawa natin ito hindi para sa sarili natin. Tama ba? Sa mga ministry leaders, ginagawa natin ito dahil kanino? Dahil sa ating Panginoon sa langit. Ayan, lahat ng itong ginagawa natin ay para sa Kanya. Hindi para sa ating sarili or hindi para ipagmayabang sa ibang tao. Hindi po ganun. Ito ay bukal sa iyong kalooban na iyong ginagawa dahil gusto mong magsilbi, gusto mong mag-serve sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga karakter or sa iyong mga ginagawa. Ang sabi pa dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Ayan, siguro kung hindi pa siya nakontento sa kanan mo, harap mo yung kaliwa mo. 'Di ba? So, ihayaan mo siya kung yun ang gusto niya. Doon siya masaya. Pero hindi naman siguro aabot sa point na yun, kasi nandyan naman yung Holy Spirit para maging referee yung dalawa. Ayan, ang importante doon, kapag sinaktan ka, hindi mo siya sasaktan. Ayan, yun ang pinapahiwatig sa atin dito kasi ang Panginoon lang ang tanging nagpaparusa sa bawat isa, whether gaano man kabigat ang kasalanan, gaano man kagaan, Ang sabi pa dito sa verse 40, kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit panloob, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong damit na damit na pangbalabal. Ayan. So kung kahit ano pa man ang iakusa sa iyo, ayan, 'di ba? Isipin natin, for example,
ang story ni Joseph, 'di ba? Yung story ni Joseph napaka-inspiring, 'di ba? Nung nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar, hindi nakinig si Potiphar sa side ni Joseph, pinakinggan niya yung asawa niya, 'di ba? Kasi asawa niya yun, kinampihin niya. But at the end, kahit ilang months pa nagstay si Joseph dun sa pinagkulungan sa kanya, talagang the truth will reveal. Ayan. Lahat po ng katotohanan ay magwawagi at mabubunyag. Wala pong katotohanan na hindi magwawagi. Ayan. Na-realize ni Potiphar na mali siya. Anong nangyari? Ipinatawag niya ulit si Joseph. 'Di ba? After siguro ng ilang months na 'yon. O 'di ba? Anong ginawa ni Joseph? Pinatawad siya ng buong-buo ni Joseph. Ganon din po nawa tayo. Alam mo yung mga stories sa Bible na nababasa natin, it will give us a hope. It will give us a reminder. Yung mga disciples na ginamit ng Panginoon, yung mga story na yon ng ating mga ninuno sa Biblia. Ayan, sila yung mga naging led by example. Kasi nakita nila yung character na yun sa Panginoon, kaya naging led example din sila. So meaning to say, kapag nabasa mo, ay ganito pala si Joseph, ganito pala si Elijah. So come to think of it, we have to be like them or more like them. 'Di ba? Ganon din po tayo, isipin mo na lang si Job. 'Di ba? So there are many encouraged stories in the Bible. Ayan, na pwede kang maka-relate sa iyong sitwasyon sa ngayon. So ang sabi pa nga dito, kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ng kanyang dalang 1 milya, pasanin mo ng 2 milya. 'Di ba ang Panginoon, ilang milya-milya kaya nung pinasan niya yung krus? Nagreklamo ba ang Panginoon? 'Di ba hindi? Kasi ginawa niya iyong sakripisyo na iyon para ano? Para tubusin ako, ikaw, tayo sa ating pagkakasala. Ayan. So, napaka-importante po nun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, ang pagbabasa ng Bible ay napakahalaga. Kasi napakarami niyong matututunan, napakarami niyong malalaman, napakarami niyong matututunan, at ito ay makakatulong sa inyo sa araw-araw na pamumuhay, lalo na sa iyong spiritual, lalong-lalo na sa paglalakad mo sa Panginoon. Kasi alam mo kung bakit? Doon mo nakikilala ang Panginoon. Dito mo na na uh, na pag-aaralan ang buhay ng Panginoon. Ayan, mas nagiging close yung relationship mo sa Kanya. Kasi kung tayo nga, mga kapatid, marami tayong time sa leisure natin, marami tayong time sa panunood, sa paggagala-gala, pag-Facebook, or pakikipag-chit-chat sa kaibigan, pakikichismis. Why not hindi natin gawin tong chismis ang Bible? Ayan. Why not hindi natin pagtuunan ito ng pansin? Kahit sabihin mo na 5 minutes a day, 15 minutes a day, 30 minutes a day. Alam mo ba, the more na ginagawa mo siyang habit, the more na ini-enhance mo siya, ina-apply mo siya, the more na nag-grow ka, hindi mo na mamalayan, uy, napag-aralan ko na pala yung buong Mateo, for this week. 'Di ba? Napakaganda nun. Kasi at the end of the day, kapag tinanong tayo ng Panginoon, ay kapatid, anong ginawa mo sa sa lupa? Ano ang ginawa mo sa iyong purpose? Ayan. Anong ginawa mo sa iyong talento? Ayan. So may isasagot tayo sa ating Panginoon. Hindi natin sinayang yung pagkakataon na binigay niya sa atin. Ang sabi pa sa last verse, bigyan mo ang nanghingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ayan, medyo malalim po ito. So, bigyan mo ang nanghingi sa iyo. Katulad ng palagi kong pinapaalala, there's a lot of ways to help somebody. It's not always financially, quote-unquote financially, kasi lahat naman tayo ay experience ng crisis. Even myself and my family, hindi lang halata. Kasi we are relying on God and God is our great provider. Ang sabi ko nga, I have a bank. Ang sabi ko sa pamilya ko, may bangko ako. Alam niyo ba kung sino yung bangko ko? Si Jesus. Si Jesus yung bangko ko, hindi na uubusan. Laging may reserba, laging may extra. Ang ginagawa ko lang sa bangko ko, lagi akong nag-a-ask sa kanya at pinag-withdraw niya ako. Ayan, ang dinideposit ko sa bangko ko is yung kaloob ng Panginoon, yung pagsunod ko sa Kanya, pag-aaral ng Kanyang mga kaugalian,
pagtulong sa kapwa, yun ang deposito ko sa Panginoon sa bangko niya. Pag mag-withdraw na ako, na kailangan ko ng pera, nananalangin ako sa Kanya na i-bless niya ako sa aking pag-withdraw. At binibigyan niya ako ng sobra-sobrang pagpapala kapag ako'y nag-withdraw na. Ganon kong hinahalimbawa ang aking pangangailangan sa Panginoon. 'Di ba? So, ganon din po nawa kayo. Kinakailangan lang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya, tiwala, kahit na yung, alam mo nang imposibleng mangyari, yun lang yung isip mo ha, pero posible pala sa Panginoon. 'Di ba? Halimbawa, nag-ask ka sa Panginoon, ay Lord, paano ba ito Lord? Sama-sama yung bayaran namin, tuition fee ng anak mo, bayaran ng bahay, ilaw, tubig, 'di ba? Pero sa isang iglap ng pananampalataya at tiwala mo sa Kanya, binayayaan ka ng Panginoon. Napakaraming experiences ng mga kapatiran natin na ganyan. 'Di ba? So, ang sabi nga ito sa verse na to, kapag may nanghiram daw sa iyo, ayan, halimbawa natin, sabi ko nga napakaraming kaparaanan para tumulong sa kapwa. Kung wala kang pera, mayroon kang pagkain, pakainin mo, patuloyin mo. Kung wala kang pagkain, may inumin ka, siguro naman may inumin kang tubig, di ba? Napakalaking bagay na rin yun. Bigyan mo kung anong meron ka, kung may extra kang damit, ibigay mo. Kung ano man yung bukod sa pagkain na hinihingi niya, kung wala ka talaga, kung meron ka naman diyang mga gamit na pangangailangan niya sa tingin mo, ibigay mo. 'Di ba? Ibigay mo 'yon, inuutusan kita or ini-encourage kita, tama ba yung word? Pangit kasi yung inuutusan, parang bossy naman ang dating ko. Ini-encourage kita na gawin mo ito ayon sa iyong kalooban, bukal sa iyong kalooban, hindi yung napipilitan ka lang. Ayan. Kasi kung napipilitan lang tayo, ano ba naman tong taong to? Ang kulit-kulit, sinabing wala na nga ako eh. Wala nga ka mahihiram sa akin eh. Alam din ng Panginoon mo kapag napipilitan lang ang iyong pagtulong na hindi galing sa iyong kalooban. Gusto mo ba yung blessings mo maging napipilitan lang din? Ayaw mo, di ba? Kapag nag-bless sa'yo ang Panginoon, gusto mo buo, madami. Tayong mga tao, aminin natin sa hindi tayo nakukontento. We always ask for more. 'Di ba? Instead, we always ask for more thankfulness. Tayo, kasi hindi tayo makontento, lagi tayong naghahangad, lagi tayong nag-aas sa Panginoon ng marami, sige pa Lord, kulang pa, kahit na tama na. Ayan. Wag po tayong maging ganon. Although myself, I am saying that to myself dahil ganun ako. Pero natutunan ko sa buhay ang maging kontento. Kung anong meron ako, maging kontento ako. Kapag hindi ibinigay sa akin ng Panginoon, salamat po, maaaring ibibigay nyo sa susunod kasi yun ay may dahilan kung bakit hindi niya ibinigay sa akin. Tama po ba? So maraming kaparaanan, hindi yung tatanggihan, palalapit pa nga lang yung kaibigan mo. For instance, alam mo na yung kaibigan mo na gano'n, lalapit pa lang parang tatanggihan. No, alamin mo muna kung ano yung niya, yung kailangan niya. So, maaaring hindi mo man siya natulungan sa mga financial na bagay, materialistic na bagay, or ano man yan, pagkain. Alam mo ba, ang pinakamabisang tulong na gawin mo sa iyong kapatiran is ipanalangin mo siya. Ayan. Kapatid, ayan, narinig ko ang iyong mga hinaing. Tayo'y manalangin. Ito ang pinaka-greatest na maibibigay ko sa iyo, ang ipanalangin ka. Lumuhod tayong dalawa kasama natin ng Panginoon at tayo'y manalangin. At yun ay madidinig. Alam niyo ba, God answers faithful prayers. Ayan. Tinutugon agad yan ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Maibigay ko lang yung testimony. Yung aking kaibigan, remember sa J group or saan mang mga group, nag-ask ako na ipanalangin niyo yung aking kaibigan because he had a brain surgery, di ba? Si Mr. Cole. Talagang nagkaroon siya ng massive stroke. But guess what? Sa mga panalangin ng mga faithful kong mga kapatiran at sa iba pa nating kapatiran, ngayon ay nagre-recover na siya. At talagang na-amaze daw ang mga nurse sa sa mga naging improvement niya. Isipin mo yon, ganon ka-instant na sumagot ang Panginoon. His wife just texted me yesterday and she is so thankful. Yan, my BFF, Lisa Cole, was thanking everyone for all those people, those brothers and sisters who prayed for her husband, and he is doing really great.
Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ganun kabuti ang Panginoon, mga kapatid. So simpleng encouragement, simpleng support. Ayan, pwede nyong itulong yan sa inyong kapatiran. Napakarami. Alam mo, hindi mo alam, lahat tayo may pinagdadaanan araw-araw. Minsan nakakasalubong mo yung kapatiran mo, yung nanay mo, or yung kapatid mo, or sino man dyan, kapitbahay mo, nangingiti-ngiti lang, yung pala 3 araw nang hindi kumakain. 'Di ba? At ang Holy Spirit mangungusap yan sa iyo. Yung pala ngingiti-ngiti lang pero yung pala hinahanting na ng inuutangan, ngingiti-ngiti lang sa iyo pero yung pala namatayan siya. Ang daming pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya instead na i-chismis natin yung bawat isa, husgahan natin yung bawat isa, or anumang masasamang bagay ang gawin natin sa bawat isa, ay wag po ganun. Magpalakasan tayo, mahalin natin ang bawat isa, i-encourage natin yan, suportahan, i-uplift. Hindi po laging financially ang tulong na kailangan ng tao. Oo, that is very true. Napaka-importante ng pera para sa bawat isa, tama ba? Kasi yan ay ginagamit natin sa pang-araw-araw, di ba? Pero, mas importante, yung malaman mo na meron kang isang tao na sumusuporta sa iyo kahit walang financial, through prayers, encouragement, lifting up, support, ayan. 'Di ba? Advices, love, pagmamahal. 'Di ba? Ang pagmamahal, hindi natutumbasan ng pera yan, mga kapatid. Yan ang tinatawag na greatest love na ating minana sa ating Panginoon. So nawa po, mga kapatid, kayo ay nakikinig, hindi lamang sa narinig nyo ito kay Sis Jocelyn, ayan, pero hindi naman natin sinasagawa. Ayan. Ako naman po ay wala akong magagawa kung ganun po ang iyong decision, di ba? Or ganun pa rin ang iyong mindset. Pero ako, lagi lang nandito. In case you need me in everything, I will always do my best to help everyone. Ayan. Ayan ang aking goal sa Panginoon kasi ako at ang family ko, we experience kahirapan din. Ayan, na-experience din po namin yan. Sobrang pag-uusig, paghihirap. So, since nung ako itinaas ng Panginoon sa aking kalalagyan, I always look back on my past, I always look back where I came from. Hindi ko kinakailangang magmataas. Ayan. So, yan ang aking natutunan sa buhay. So, nawa po, mga kapatid, kayo'y na-inspired ko na naman. Ayan, nahandugan ko kayo na isang awitin. Napakaganda na ito ng awitin na ito. Ayan, sa aking kaibigan na si Hazel. Happy watching, be. Ayan. So, itong awitin na ito ay napakaganda. Napakaganda ng mensahe niya para sa akin. So, nawa ay, kung kayo ay may mga, katulad nga ng sabi ko, the more prayer, the more power. Ayan. Kung kayo may mga prayer request, ayan. So, send mo yung prayer request na sa akin yan. At kung ano man yung ating mga pinagdadaanan dyan, kahit marami din akong pinagdadaanan, share it to me. Ayan. Walang imposible sa Panginoon. Ayan. Kalakip ng awitin. Ayan. So, I always, one of my dream is to learn how to do guitar. Ayan. So, nawa ay matupad yung aking dream na yun. Kailangan ko mag-practice. Ayan. Kung mayroon na lamang sanlibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin.
wagas ng pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hi, Brother Daniel. Kalakip ng awitin, Sis Jacqueline, by Jamie Borja. Yeah. Amen. Amen, sir. Mayroon na lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ay, Sis Susana, happy watching. Sis Irene, isisend ko sa'yo yung video, masyado siyang malaki. Sa drive ko siya isisend. I'll text you later. Happy watching, Sis Rosana. God bless you po. Thank you, Tatay Daniel. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awit. Wagas ng pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awit. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ayan, kalakip ng awitin. Ayan, ika'y aking sasambahin sa habang panahon. Ayan, ayan, ayan. Salamat po, Ate Rosana, dahil maganda din po ang mga nanonood katulad mo, Ate Rosana. Ayan, thank you, sis. I miss you and I love you. Ayan, to everyone, I love you all. And nawa, kahit sa kabila nitong pandemic, ako para sa akin personally, hindi na ito magbabalik sa normal. Ayan, kung tayo'y mag-aaral ng Spirit of Prophecy. Ayan, So, ito na yung starting ng ating paghihirap. So, yung mga kapatiran ko na nakita ko na before, I am so thankful na nakasama ko kayo, lalo na sa aking Rockville Church family. At kahit sa aking family, lagi kong sinasabi sa aking nanay, kaloob ng Panginoon kung makapunta ka dito sa States, at kung kaloob din ng Panginoon na ako'y makauwi pa. Pero sa aking pag-aaral sa Spirit of Prophecy, sa Bible, talagang kung pag-aaralan yung mabuti, ito na yung umpisa. Ayan, so ako hinihanda ko na sarili ko na malamang hindi na tayo magkita sa isa't isa ng personal. Pero alam nyo ba, hindi ako nalulungkot, hindi ako natatakot. Kasi alam ko, sa bahay ng ating Panginoon sa langit, magkikita tayong muli. At iyon ay walang hanggang kaligayahan na tayo ay magsasama-samang muli.
Ito ay temporary lang. Kahit hindi tayo magkita dito sa lupa, okay lang. Kasi sa langit na ating pupuntahan, magkikita tayo doon. Yun ang i-workout natin. Paano tayo makapunta sa langit? Ano? So, be positive in mind. Ano? So, tayo manalangin. Dear Heavenly Father, maraming salamat po, Ama, sa iyong banal na salitang aming natanggap. Ama, kung sino man po ngayon, ang may mga sitwasyon na sa iyong mensahe, Ama, patawarin mo po sila, maging ako sa aming mga pagkakasala at ang aking mga pamilya dito at maging sa Pilipinas. Ituwid niyo po kami, Ama, kung kami nagkasala sa inyo. Huwag po ninyong hayaan na puot ang manguna sa aming kalooban at maghigante sa aming kapwa. Bagkus amin pong itong ihandog sa inyo. Dahil kayo po ang in control ng lahat, Ama. Maraming salamat po. Ama, patuloy niyo palakasin ang loob ng bawat isa. Ama, sabi ko nga po sa kanila at na-share ko, kayo po ang in control. Hindi po namin alam ang mga susunod pang mangyayari sa bukas. Pero kami patuloy na nagtitiwala sa inyo. Kung ipagkaloob niyo, Ama, na kami magkita-kita pa sa bawat isa, maraming salamat po. At kung hindi man, Ama, naway magkita-kita kami sa inyong banal at kaharian. At naway magkaroon kami ng puwang sa iyong kaharian. Patubayan niyo kami, Ama, sa araw-araw ng aming mga ginagawa. At patuloy niyo kaming ingatan at i-bless niyo po ang aking mga kapatiran, lalong-lalo na spiritually. Maraming salamat po, Ama. Patawarin niyo kami kung saan kami nagkulang. At tulungan niyo po kaming magkaroon ng pag-ibig sa aming mga puso nang maibig po namin ang iyong mga kapatiran. At tulungan niyo po kami magkaroon ng pag-ibig na mapagkumbaba, karakter na mapagmatulungin. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. And bago ka makalimutan, ayun, tungkol doon sa ating verse na pinag-aralan, ano? So, another one is in Romans 12:17-19. Ano, ang sabi ng Panginoon, basahin natin. Mga taga-Roma, 12:17-19, pinaalala ng Holy Spirit. Ayan, munti ko nang makalimutan. Ang sabi ng Panginoon na napakalinaw dito sa topic natin, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Ayan, malinaw So kapag nakagawa sa iyo ang isang tao ng isang bagay ng masama or anuman yan, anumang klaseng kasamaan yan, huwag daw nating gantihan. Mga kapatid, huwag gantihan ng masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, eto nakikiusap ang Panginoon, hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa. Napakabigat na word na yan, mapayapa sa lahat ng tao. Kung yung kapatiran mo sa church ay magulo, nanggugulo, or nag-create ng trouble, maging peacemaker ka. Kung yung iyong kapatid ay ganun din ang sitwasyon, maging peacemaker ka. Kung nanay mo, lagi kang binubulyawan, maging peacemaker ka sa nanay mo, sa tatay mo. Lagi kang pinapagalitan, maging peacemaker ka sa tatay mo. Kung yung kaibigan mo ay nag-create ng gulo, maging peacemaker ka sa kanya. Sa anumang sitwasyon, ang sinasabi ng Panginoon, makisama kayo ng mapayapa sa lahat, meaning all, lahat. Hindi lang kay Sister Rosana, hindi lang kay Tatay Daniel, hindi lang kay Brother Panoy, hindi lang kay Sis Irene, lahat. Di ba ang sabi sa pinag-aralan natin kagabi, kahapon, ibigin natin ang ating kapwa, lahat. Even yung ating mga kaaway. So eto po, ay para pa rin po sa atin ito. Ibig sabihin, makisama tayo ng mapayapa sa lahat ng tao in verse 19. Ito yung pinaka-highlight Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyan kanino? Sa Diyos sapagkat nasusulat. Ang sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Ako ang maghihiganti. Sabi ng Panginoon. Ayan. So ayan po, may proven. So nawa po ay ma-inspire tayo at maisaisip, maisabuhay natin ito. Tama na yung samaan ng loob. Tama na yung pag-iisip ng maghihiganti. Ako kasi nasaktan ako ng sobra. Hiniwalayan ako ng boyfriend ko, kukulamin ko, or ano man yan. Diba? May mga ganun Kaya niloko ako ng aking asawa. Ayan, ipapatira ko yan. Diba? May mga ganung senaryo. Pero to be honest, yan ay totoo sa mga buhay ng tao. Diba? Yung kapitbahay ko, grabe yung ginawa sa akin. Humanda ka sa akin. May araw ka din. Huwag ganun. Masama yun.
'Di ba? Maging mapayapa tayo sa isa't isa. Ayan. At ililive ko yun ng words of encouragement. Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. When we say all men, lahat po tayo nun. Baka ang pagkakaintindi nyo kasi, uy, may word na men. Pero kung mababasa nyo at mapag-aaralan nyo sa Biblia, ang salitang men, pangkalahatan po yan, ginagamit. If possible, so far as it depends on you, be at the peace of all men. Ayan. Diba? Parang yung sa verse na binasa lang natin, never take your own revenge. Never. Ayan. Be loved, but leave room for the wrath of God, for it is written. Anong sabi sa Tagalog? Ako ang Panginoon, ako ang maghihiganti, ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Ano? For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ayan, hindi ko po nakalimutan, pinaalala sa akin ng Holy Spirit yung aking notes. Ayan, maraming salamat po. Pagpalain po nawa tayo ng Panginoon at magkita-kita na naman po tayo tomorrow. Ipag-pray niyo po ako, at ako ay talagang I feel like God is giving me double strength every day, triple strength, a lot of strength, para ma-maintain ko yung aking pagtatrabaho, dahil napaka sigasig ko po sa aking trabaho at even though may trabaho ako sa araw, pag uwi ko is trabaho pa rin sa bahay. Ayan. So, lahat naman po tayo ay may pagka-business sa isa't isa. Pero minsan parang feeling ko talaga bumibigay yung aking katawan. Pero guess what? God is always giving me a strength. Magugulat na lang ako, wow. Nagigising ako ng 3 a.m. every day. Ayan, yung aking secretary na si Miss Joy, ginigising niya ako lagi alas 3. Natutulog ako every day at 11 p.m. So, think of that. Napakahaba ng aking oras, Pero, nakakagising pa rin ako sa umaga. Ayan, sa tulong ng aking Panginoon. Ayan, kahit na marami akong nararamdaman na pagod, pag once na nag-alarm na at ginising na ako ni Joy, wala na. Para na naman akong panibago. Ayan. So sa mga nakakaranas ng pagod, nanghingi kayo ng strength sa Panginoon at tayo pinapalakas niya. Spiritual and physical. Ayan. Thank you po sa lahat at maraming salamat at magandang gabi po at patnubayan kayo ng Panginoon sa inyong pagtulog at ako naman po sa aking pagpasok. Thank you everyone. Have a blessed evening and morning in here.